Hello? Sa pangalan po ng kapitan Panginoong Jesucristo, isang mapagpalang hapon po sa bawat isa. Sabi nga, panghuling gawain, meron pa tayong January. Maka, ngayon, sa buwan ng December, ito yung pinaka-last na gawain natin sa taong 2024. Okay? Ngayon po, meron tayong sitas. Ating pong bibigyan ng buhay, ang unang aralin, ayon sa sulat ni Apostol Pablo sa mga Taga-Kolosas sa Kapitulo 3, versikulo 12 hanggang 17. Ang sabi po ganito, mga bihis na kayo, gaya ng mga hinirang ng Diyos na mga banal at minamahal ng isang pusong mahabagin, ng kagandahang loob, ng kababahan, ng damuan, ng pagpapahinuhot. Kung pag-aralan po natin, kapag sinasabing mga bihis nga, ibig sabihin, inuobliga tayo na dapat kung anuman ang naging kalagayan ng pagkatao natin, dapat po yan po ay pinakailangan natin palitan. Kasi kung halimbawa, ang gawain natin, makalaman pa, magandaming, nasasaktan pa, o kaya kaunting problema. Sabi sa Bicol, natipid tulos. Kung baga nasasaktan, ayaw nang pumunta ng templo, ibig sabihin, makalaman pa tayo. Ngayon, sabi dito ni Apostol Pablo, mga bihis. Dapat maging sakbat ang ating pagkatao, yung bagong pagkatao. Na sinasabi, na gaya ng mga hinirang ng Diyos. Ano po ba ang nagiging asal o ugali ng isang taong hinirang ng Diyos? Ang sabi dito, isang pusong mahabagin. Kapag tayo po ay nakakakita ng mga namamalimos, o kaya mayroong mga may karamdaman na kailangan ng tulong, dapat po umiirap ang mahabagin. Na kumbaga, yung pagiging mahabagin, naaawa ka sa kanyang kalagayan na gusto mo maging mabuti ang kanyang kalagayan. Kaya tutulungan mo siya. Hindi mo babaliwalain. Kapag yan ang umiiral sa atin, kahit kalaban mo pa yan, kaaway mo pa yan, dahil nakita ko nangangailangan siya, hindi naiiral yung dalit doon, kundi pagiging isang pusong mahabagin. Hahanguin mo siya. Parang bumalik na muli siya sa dating niyang kalagayan. Ano ba po? Ng kagandahan loob. Ibig sabihin, yung ating pakikitungo sa kapwa mula sa puso. Maganda na, galing pa sa kalooban natin. Ibig sabihin, taos puso ang pagtulong natin na hindi nangangailangan na pakitang tao lamang dahil mayroong camera o mayroong maraming mga nanonood o nakakasaksi sa ginagawa natin. Kundi dapat galing sa puso ang pagtulong natin sa kapwa. At sabi pa, ng kababaan na hindi naman dahil nakatulong ka na, magpapasikat ka pa. Na kung hindi dahil sa akin, patay na siya. Ibig sabihin, parang inaangat natin ang ating sarili. Sabi pa, ng pagpapahinuhod. Dapat kahit anuman ang ginagawa ng ating kapwa sa atin, dapat po napakahaba ng ating pasensya. Yun po yung tinatawag na pagpapahinuhod. Kahit araw-arawin kang libagin, araw-araw ang siraan ng puri, hindi ka tinatantanan, sinusocial media ka pa, kung tayo'y isang hinirang ng Diyos, dapat po tayo ay mapagpahinuhod. Sabi nga, kumbaga, ang lubid mahaba, wala tayong pakialam sa gumagawa sa atin yan. Kundi ang gagawin na lang natin, ipanalangin natin siya na maglinaw ang isip para sa
kalooban ng Diyos, tumigil na siya sa kanyang ginagawa dahil magsisisi na siya. Sabi ko dito, mga kaiisan kayo sa isa't isa. Ito po ang pinaka-kailangan praktisin ng bawat kapatiran, ng bawat tao na hinirang ng Diyos. Yung pagtitiis. Minsan po, may ginagawa natin kapwa. Minsan, hindi tayo satisfied, hindi tayo kontento. Nililipat natin. Sinisiraan natin. Nawawala yung tinatawag na satisfaction. Halimbawa, sa pamumuhay natin, kulang yung biyaya dahil hindi tayo nagsisikap. Kumbaga, parang umaasa lang tayo sa ambag ng gobyerno, sa mga relief, at kung ano-ano pa na, gaya ng purpose, dapat po, huwag tayo umasa lang doon, hindi magsikap din tayo, magsariling tayo. Sabi dito, sa mga tiisan sa isa't isa, ano mga bagay na nakikita natin sa ating kapwa, kung siya man ay naging makasalanan, kung siya man ay naging balakid sa ating mga plano, pagtiisan natin. Sapagkat marahil inilagay sila sa paligid natin dahil tinuturuan tayo ng Diyos para matuto, para makapag-isip ng isang ideya na naman na makasurvive doon sa mga bagay na kung saan tayo hinaharangan. Ganun po dapat. Sabi dito, at mga tatawaran kayo sa isa't isa. Ang pagpapatawad po, madali lang sabihin. Ang pinagkakahulugan ng pagpapatawad, forget. Sa makatuwid, dapat may ginawang kamalian ng ating kapwa sa atin, masasabi natin na patawad na natin siya kung hindi na natin binabalikan na galit pa rin tayo sa kanya. Halimbawa, may ginawa sa atin ang ating kapwa na may usapan tayo na hindi nasunod, nagkasala siya dahil nilabag niya. Ngayon, kapag sinabi mong pagpapatawad, kahit magbalik talaw ka doon sa mga pangyayari, wala nang bigat sa puso. Kumbaga parang kwento na lang siya ng buhay. Pero kung meron pa rin sakit at nakakaramdam pa rin tayo ng galit, ibig sabihin, wala pa doon ang tinatawag na pagpapatawad. Dahil mayroon pang natira. Ang tunay na pagpapatawad, sabi nga ng Diyos, hindi ko na aalalahanin pa ang kanilang mga kasalanan. Kapag ang Diyos nagpatawad, forget na po yung lahat ng ginawang paglabag ng tao. Sana po, ganun din tayo. Bakit? Dahil sayang lang yung paulit-ulit nating panalangin ng Ama namin na sinasabi, patawarin mo kami ng aming mga kasalanan. Tayo yung sa salita, sa Diyos natin sinasabi. Anong kasunod? Gala naman namin na nagpatawad sa mga may sala sa amin. Ibig sabihin, bago tayo tumanggap ng pagpapatawad ng Diyos, tayo muna ang unang magpatawad. Ganun po ang ibig sabihin ng panalangin. Kung halimbawa, memorize natin yan, kahit 100 beses natin yan sabihin o banggitin ang panalangin na yan, pero kung wala sa puso na hindi pa tayo nakapagpatawad, mabuti pa huwag mo na sambitin ang Ama namin. Dahil nagiging sinungaling lang tayo sa harapan ng Diyos. Na kumbaga, lahat ng sinasambit natin ng ating bibig, pero wala sa puso yung ating paggawa. Nagkakasala lang po tayo. Nagdadagdagan lang. Sabi dito, kung ang sino man ay may sumbong laban sa kaninungan, na kung paano pinatawad kayo ng Panginoon, ay gayon din naman ang inyong gawin. Kapag halimbawa, mayroong nagka-problema tayo sa ating kapwa, wala namang mawawala kung ibababa mo ang sarili mo para humingi ng tawad. Kahit sabihin pa natin wala tayong ginawang mali, mabuti yung pagkakasabi natin, mabuti yung ginawa natin, pero iba kasi ang unawa na meron tayo at iba naman yung tao na kausap natin. Magkakaiba-iba ng unawa. Pwede sabihin natin, wala tayong ginawang mali, pero doon sa nakarinig ng ating sinabi, mali para sa kanila dahil ang unawa nila iba isa sa atin. Kaya, sabi dito, mga patawaran. Wala naman mo, ibababa natin ang ating sarili, puntahan natin yung tao na kung paano siya natisod,
makipagbalik loob tayo sa Kanya. Hikayatin natin siya makabalik. Nang sa ganun, magpatuloy na muli ng kanilang sinumpaan, ng tungkulin sa ating nagilang Panginoon, walang iba yung pagsunod sa Diyos. Sapagkat yun lang naman ang purpose natin. Lahat tayo'y tagasunod ng Diyos. Isa lang yan ang sinabi ng ating dakilang Panginoon sa lahat ng kanyang mga alagad. Follow after me. Kaya tayo lahat follower ni Christ. Tagasunod tayo ni Kristo. Sabi nito, at sa ibabaw ng lahat ng mga bagay na ito ay magbihis kayo ng pag-ibig na siyang tali ng kasakdalan. Totoo po. Halimbawa, kung dati galing tayo sa mababang kalagayan na magamdamin, nasasaktan pa, o kaya kumbaga sabi parang papasagin, na makarinig lang o makakita daw ng ibang bagay minsan, sabi ko, nagsisinter agad. Pero, kinakailangan natin palitan yun. Mga bihis. Ano yung kinakailangan isuot natin sa ating pagkatao? Walang iba ang pag-ibig. Dahil kung nananahan sa puso natin ang pag-ibig, wala na tayong kaaway, wala tayong kalaban. Ang sarap kaya matulog sa gabi, lalong-lalo na nakapanalangin ka na wala kang kasamaan ng loob. Parang really ka, kahit hindi ka na magising, okay lang dahil wala kang sama ng loob sa iyong kapwa. Ang tawag doon, pag-ibig. Yun po yung tinatawag na kasakdalan. Ibig sabihin, nagiging perfect na ang ating pang-araw-araw na bumuhay dahil naghahari na ang pag-ibig. Yun na yung sinasabi na, let thy will be done. Bakit po? Sabi, alam natin may Diyos. Ang sabi sa bahagi ng kasulatan, ang Diyos ay pag-ibig. Kung nananahan sa puso natin ang Diyos, dapat ang lahat ng bunga niyan, pag-ibig. Lahat ng kabutihan na idudulot yan, puro pag-ibig yan. Ibig sabihin, wala ka ng kaaway, wala ka ng kagalit, wala ka ng kasamaan ng loob, o kahit na makikipagtalo, iiwasan mo na. Dahil ang pag-ibig na ang nananahan sa ating puso. Ito na po yung tali ng kasakdalan na magiging perfect na ang ating pang-araw-araw na pamumuhay. Sa totoo lang po, mahirap i-practice yan. Lalo kung natatalo tayo ng emosyon, natatalo tayo nitong alitiktigin ng laman at damdamin. Lalong-lalo na kapag nayuyurakan ito, yung tinatawag na ego. Dahil pagka minsan, kung umiiral talaga sa atin na nagbihis na tayo ng bagong pagkatao, dapat kahit ano pa man ang maging kalagayan natin, handa tayong bumaba, adjust na po tayo. Hindi yung dahil natuto lang ng salita ng Diyos, minsan nakipag-away na, nakipagtalo na. May mga nakilala nga po yan, pating verses ng Bible, ipinagmamali mo, bilang yan na lang lahat. Pero kung tingnan natin, kung si Kristo nga, pagkamat nalalaman niya ang lahat ng mga bagay ng mga kasulatan, pero minsan hindi siya nakipag-argumento o nakipagtalo sa mga Pariseo at mga Iskriba. Kundi ipinata niya ng gusto ang kanyang sarili katulad ng isang alipin na walang iba. Ang gagawin niya na, sumunod. Dahil yun yung programa ng Diyos, hindi niya pwedeng labagin. Minsan niya ang sinabi, Ama, kung maaari sa nang lumipas sa akin ang sarong ito, datapwat hindi sa akin ang mangyari, kundi ang kalooban mo ang siyang mangyari. Ibig sabihin, isinuko pa rin ang ating dakilang Panginoon. Bagamat nakikita niya na ang mga experience niyang hirap, mga parusa, pagupit at ng kung ano pagtuya sa Kanya, na lahat ng mga nakapaligid sa Kanya, tinulungan niyang magsigaling ng kanilang karamdaman, pero anong pinaggagawa ng mga taong nakapaligid sa Kanya? Sila tayo na nagsisigawan na ipakal sa krus, ipinagpalit si Barabas. Para lamang ang ating dakilang Panginoon, yun ang mapunta sa paghukom o paghapon para ipapatay at ipakot doon sa krus. Tingnan mo nga yung ginagawa ng mga tao.
Pero ngayon, meron na tayong pangunguna ng Espiritu Santo, dapat po maghari na sa atin yung pagiging tagasunod. Dapat mapagpatuloy tayo. Ano man ang nasimulan natin, huwag natin sayangin, magpatuloy tayo. Kahit tayo nahihirapan pabalik-balik sa templo para magsamba, ang mahalaga doon, yung nag-iisang sinumpa natin sa ating dakilang Panginoon. Ano ba ang ibinigay sa atin ng Diyos upang siya natin gampanan? Sabi mo dito, at mag-aaral sa inyong pusong kapayapaan ni Kristo. Nagyay, tinawag din naman kayo ng isang katawan at kayo'y maging mapagpasalamat. Dapat po sa puso natin maghari yung kapayapaan ni Kristo. Dapat po hindi na umiira dyan ang makipagtalo, makipag-argumento. Kahit kabisado mo na ang banal na kasulatan, kahit na alam mo na ang mga gawang matuwid, kapag naghari si Kristo sa ating buhay, dapat ayaw natin ng kaguluhan, ayaw natin ng mga pagtatalo-talo, kundi naghahari sa atin ang kapayapaan. Nasabi dito, tayo'y isa din ng katawan. Halimbawa, dito sa templo, isa tayong katawan. Sakit ng kalingkingan, sakit ng buong katawan. Problema ng isang kapatiran, problema ng buong samahan. Kaya sabi nga, hindi baga nung may nawawalang tupa, iniwan niya yung 99, hinanap yung isa. Nung masumpungan, anong ginawa? Nangagkatuwaan, nangagkasayahan. Pero ano po nagiging ugali ng mga tao? Kapag mayroong naligaw, bumalik, minsan pa, nagkakamali pa ng sinasabi. Ano yung sinasabi? Ba't gayon ka lang? Siguro may sakit ka, kaya ka bumalik. Hindi ba ga? Hinahatulan natin. Pero sa kasulatan, kinakailangan magkatuwaan tayo dahil nahanap yung nawawalang isa. Mas mahalaga yung isa kaysa doon sa siyam na matutuwid. Ganun po ang pamamaraan ng Diyos, pero ang pamamaraan ng tao, baliktad po. Mas mahalaga yung palaging present sa lunduyan, present sa templo, kaysa doon sa absent. Sino ba tayo para hatulan ang iba natin kasama? Kung tayo isang katawan, ibig sabihin, meron tayong pagpapahalagahan sa bawat isa. Parte ka ng katawan, kaya halika dito. Kasama ka sa isang katawan na walang iba si Kristo yung ulo. Dapat tayo'y magkaroon ng mga sangkap na kapakipakinabang sa harapan ng Diyos upang magamit para patuloy pang lumago ang panangaral ng salita ng Diyos. Sabi po nito, manahanan nawang sagana sa inyo ang salita ng Diyos o salita ni Kristo. Ayon sa buong karunungan, kayo'y mga turuan at mga paalalahanan sa isa't isa. Maganda po ito. Manahan nawang sagana sa inyo ang mga salita ni Kristo. Minsan po, kapag tayo po ay nalilingat na kahit isang linggo, hindi tayo nananako ng pagsamba, minsan po, nawawala na sa isip natin yung tinatawag na mga aral ni Kristo o Ebanghelyo. Kaya po tayo, nire-request na nagbalik-balik sa templo para yung Ebanghelyo, kahit pa ulit-ulit pa yan italiwanag, linggo-linggo, para ma-request yung ating kaisipan na pinakakailangan pa rin natin ang nag-iisa nating kaluluwa para kumain yung ng espiritual na pagkain sa matatuwid bagay yung tinatay ng buhay o yung salita ng Diyos. Kung tayo po, sabi, manahanan, ibig sabihin, dapat tumira sa ating pagkatao yung mga aral ni Kristo. Ibig sabihin, ina-apply natin sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Hindi yung sinabi lang na, tinuro ka nga sa templo kung paano magparaya, kung paano ang paglimos, kung paano ang magalit,
kung papaano ang manalangin, kung papaano ang iba-iba pang bagay na tinuro ng ating lapilan. Mga basic lang yun. Pero kung halimbawa, selected lang yung ating mga kakilala na ginagawa natin yan, doon po tayo nagkakamali. Kung nananahan sa buhay natin, yung mga aral ni Kristo dapat, ang application nun, dapat araw-araw lagi natin ina-apply yan. Kapag may nakita tayo dyan namamalimos, sabi niya, ang ginawa ng kanan, huwag nang malaman ng kaliwa. Halimbawa, nilimusan natin, huwag mo nang ipagsabi na binigyan mo ng 1,000. Nasasabihin mo, ay, krinismasan ko yan ng 100, ng 1,000. Hindi na dapat. Kundi manatili na lang lihim. Dahil nakikita naman ng Diyos ang ginagawa natin lihim. Yun po yung tinatawag na pag-impok ng kayamanan sa langit. Yung mga mabubuting gawa na hindi nabibilang o nakikita ng ating kapwa. Yun po yung maganda. Pero halimbawa, binigyan natin, tapos nag-thank you, ano pang tatanggapin natin sa Diyos? Wala na. Nakapagpasalamat na siya eh. Kaya nga sabi ni, kung maaari, huwag mo nang ilagay yung pangalan mo para kung sakali man tanggapin niya, hindi niya alam kung sino yung nagbigay. Yun yung meaning. Mas maganda po yun. Yun yung isa sa mga sample ng salita ni Kristo. Halimbawa, sa pananalangin naman. Hindi yung pananalangin na sabi ng ika na nasa pangulugan, nag-iikot pa, umapaulit-ulit, yan po ay gawain ng mga hindi. Dapat kapag nanalangin ka, halimbawa, nagluluto ka, pili ka naman yung manalangin nagluluto na isip lang ang gumagana. Naglalakad ka, halimbawa, nakasakay ka sa sasakyan, pili ka naman manalangin na hindi na kinakailangan lumuhod. Dahil nagiging pakitang tao lang, halimbawa, nakasakay ka sa bus, mananalangin ka, lumuhod ka dun sa gitna ng bus. Hindi ba parang pangit naman natin tingnan? Ang pananalangin ka sa manalangin ka sa iyong Ama na nasa lihim. Ibig sabihin, sa isip lang. Hindi na kinakailangan in action, kundi nandito lang sa isip ang pananalangin. Mga aral yun ni Kristo. Maganda po yan, himay-himayin, pero iba-ibang tema po yan. Kaya sabi dito, manahanan nawang sagana sa inyo ang salita ni Kristo. Pag sinabing sagana, ibig sabihin, hindi tayo nagsasawa kahit paulit-ulit natin ginagawa. Bakit po? Na tayo'y managturuan at managpaalalahanan sa isa't isa. Dahil po, kapag halimbawa, lutong-luto tayo ng salita ng Diyos, minsan po nagagamit natin yan sa pag-aagbay sa ating kapwa. Kasi po, hindi pare-parehas ang ating sitwasyon. Hindi natin pwedeng sabihin, angat lang tayo lagi. Hindi naman pwedeng sabihin, loob tayo lagi. Minsan, sabi nga, ang gulong ng palad umiikot. Minsan, tama yung sinabi kanina ng Brad. Yung mayaman naging mahirap, yung mahirap naging mayaman. Hindi natin alam ang kalooban ng Diyos. Bakit po? Meron tayong mga kapatiran ng stable, consistent, linggo-linggo na sa templo. Nasasabihin, wala akong absent. Sa totoo lang po, hindi mo piling sabihin yun. Nasaan na yung nagsasabi mo ngayon? Hindi pa inactive. May naramdaman na. Naging sagabal pa yung parang makapunta ng templo. Kaya hindi natin pwedeng sabihin, sabi na, mag-ingat kayo sa inyong pagkakatayo, baka tayo ay mabuwal. Kaya po, huwag natin iaasan ang ating sarili na kaya natin. Magagawa natin dahil sa tulong ng Diyos. Kailangan pa rin natin siya. Huwag tayong titindig sa sarili natin mga paa. Sabi nito, mga paalalahanan sa isa't isa sa pamamagitan ng mga salmo at ng mga himno at mga awit na ukol sa Espiritu na magsiawit kayong may biyaya sa inyong puso sa Diyos. Kasi po, kung halimbawa nasa kabagabagan tayo, problemado tayo, paano kaya awitin namin yung huwag pabagaan?
Lalong-lalo na kung nag-iisa ka, naglalakad ka sa madilim, may problema ka, meron ng karamdaman, kantahin mo lang yan. Magkakaroon ng kapanatagan ng ating isip, puso, at kaluluwa. Dahil kung parang may gumagalaw yan sa paligid natin, ang presensya ng Espiritu Santo. Kahit meron tayong kaibigan na problemado, kantahan natin yan. Nang sa gano'n, makilala niya sa kanyang sarili na hindi siya nag-iisa. Andyan tayo dahil kahit sintonado yung boses natin, ang mahalaga yung mensahe ng kanta. Yun yung importante na pumapasok yan sa tainga diretso sa puso ng mga nakikinig. Sabi nito, ang huli, at anumang inyong ginagawa. Ibig sabihin, kahit nasaan man tayo, kahit anuman na pamamaraan, sa salita man, nakikipag-usap, o sa gawa. Kumbaga, nagpapayo man tayo, o ginagawa natin ang kabutihan ng ating kapwa, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Jesus. Palagi natin ilalapit in the name of our Lord Jesus Christ. Dahil sa Kanya tayo humuhugot ang lakas, sa Kanya tayo humuhugot upang tayo'y maging mapagpatuloy sa ating mga ginagawa na hindi tayo nagsasawa. Na kung sasabihin na araw-araw na lang yan humihingi sa akin ng tulong, kapag sa pangalan ni Kristo, hindi mo pagsasawaan ang pagbubukas ng kapwa mo. Dahil mahal na mahal mo siya. Pero ang problema, minsan kasi sabi nga, sa 100 kabutihan, o sa 10 kabutihan, isang mali ang tao na papahamak. Bakit po? Burado lahat ng ginawang tama nasa sapawan ng isang mali. Kaya tayo po mga lingkod ng Diyos, dapat po hindi tayo tumitingin sa mali. Kundi, ang mali, ipatama natin. Huwag tayo, sabi na, lumubog doon sa panahon na kung may nagawang pagkakamali ang ating kapwa. Kapag nagkamali siya, ikaw yung tama, itumig po siya nang parehas kayo maging tama. Hindi yung nagkamali naman siya, nagdamdam ka pa sa kanya, magalit ka pa sa kanya. Kundi dapat tulungan natin siya dahil ginagawa natin ito sa pangalan ng Panginoong Hesus. Sabi na nagpapasalamat tayo sa Diyos sa pamamagitan niya. Palagi natin ipagpasalamat niya. Sabi nga, forever or forever. Diba sabi sa kinasal, tell that you aspire. Tama, nagkaroon man ng tao, hindi pa kakaunawaan, hindi pa kakasundo. Basta nasa sambit ang pangalan ng Yesu Cristo. Lahat ng yan masusolve. Pero kung sarili lang natin kaisipan, pwedeng mahirapan tayo dahil meron tayong ito, ego, ito, emosyon. Pwede tayong matalong. Pero pag kumbay natin ang isip at puso, maganda po ang resulta niya. Dahil magiging balance. Hindi siya kataasan, hindi naman yung paawa effect na yung tinatawag na ito. Dahil minsan kahit hindi ng biktima, nagpapakulwa ang biktima para lamang makatangling lang. Siguro po, hanggang din na lang ang pakikibahagi natin sa oras na ito. Salamat po sa Diyos at naman ang ating mga kaibigan sa Diyos na magpatutag. Ano man ang ating mga kaibigan na ihulog natin ng puso sa Kanya. At ano man ang ating hinihingi ngayong darating na New Year's. Sabi nga, yung high school, New Year's resolution. Hindi na usang New Year's resolution dahil kung matigas ang ulo, kahit isulat mo pa yung sabi ng high school, may New Year's resolution. Kung hindi nagbabago sa sarili, mag-uumpisa po palagi ang pagbabago natin. Salamat po sa Diyos na may kasihan tayo at tulungan niya para magawa natin yung ating New Year's resolution. Isang magandang hapon sa atin.